Okay guys, mabuhay, maligayang pagbabalik sa aking YouTube channel. Ito, once and for all, pag-uusapan natin talaga yung mga isyong kinasasangkutan ni Kim Chiu ngayon. Pero konting-konti lang. After that, mas mag-focus na tayo sa mga positive na chika about, of course, yung kay Paolo Avellino na bagong business, yung support ni Kim, and of course, yung mga ganap sa buhay ni Kim for today, yung pag-gym niya. Doon na lang tayo mag-focus kasi wala naman nang mangyayari, 'di ba? Alam ko naman nagiging hot topic talaga ito sa social media, like for example, up to now, yun nga yung tungkol kay Riza May Dizon, of course, yung kay Lotus Fit, na yun nga, yung kay Jules Huweta, na napag-uusapan naman lagi. Ngayon nga lang mas kumakalat talaga sa social media because marami nga na nga ang nakikisawsaw. Of course, yung like for example yung kay Direk Ay Seguera, tinanong kasi siya ng Showbiz Press, 'di ba, sa press con. At syempre, although hindi niya sinabi naman niya na hindi niya napanood, pero yun ang sinabi lang niya about sensitivity, ganun lang naman yung topic. Pero wala naman siya, actually kung titignan mo, hindi naman siya parang nag-sermon or nagalit. Of course, kaya lang, kanya-kanyang opinion, kanya-kanyang tingin yan. So wala tayong magagawa kung ganyan ang tingin talaga ng maraming tao. Anyway, nasa TikTok kasi itong itong pagchichikahan natin, nag-TikTok ako. Yun na nga. So, ano ba dapat ang gawin ni Kim Chiu ngayon? Tama naman yung ginagawa ni Kim Chiu, yung parang wag na masyadong patulan, wag na masyadong palakin. Parang, kasi syempre, the more na ganyan yan marami nagsasalita, marami nagbibigay ng opinion, maraming sumasakay, maraming, lahat-lahat yan marami. Pero kung ang subject mismo ay tahimik, yun yung tinatawag na it will die a natural death. Kumbaga kahit anong mangyari, mamamatay, mawawala ang issue. Like, pag nagkaroon ng panibagong topic, pag nagkaroon ng panibagong issue, mapapatungan ako. I always say na hindi lang ganyan kababaw ang pinagdaanan ni Kim Chiu, ang nilabanan niyang issue, di ba? Kaya lang, ngayon siguro parang feeling nila masyadong OA. Ako, ang tingin ko talaga OA ang pag-attack sa ganyan. Alam nyo, eto sabihin sa inyo, sa showbiz, or kahit sa Pilipinas, ilan lang naman yan talagang isusumpa ka ng tao kung, for example, na-involve ka sa mga dead chikola, yun, alam mo na, kung merong mga dedoan na nangyari, hindi ko kasi pwedeng banggitin yung mga ganon. May mga ganong na-involve ka sa ganon, di ba? Number 1. Tapos, number 2, na-involve ka sa panloloko, pandaraya, yan. Pag na-involve ka sa ganyan, matuturn off talaga sa iyo ang mga tao. Kahit anong gawin mo, matuturn off. Especially, kung may kinalaman sa pera, kung may kinalaman sa, for example, na-involve talaga ang buhay ng maraming tao. Yun talaga, kasumpa-sumpa yung mga ganon. Of course, kung may mga pamilyang naapektuhan. Pero ito, petty intriga lang to. Petty issue lang ito. Hindi ito malaking kontrobersya. Ngayon lang, nagiging malaki because maraming maraming nagpapaka-holier than thou, di ba? Parang maraming ganun. Ako sinabi ko na yung opinion ko, di ba? Of course, may karapatang ma-hurt ang ibang tao because, yun nga, nagamit din si Raisa sa katatawanan. Pero kung come to think of it, sanay na si Raisa, di ba noong paman, sinabi naman niya na mas marami na siyang pinagdaanan. Sa interview naman sa kanya, sinasabi niya, even before, marami na ang hindi nagtitiwala sa kanya. Marami ang nanghuhusga, minamaliit siya. 'Di ba noon nga, alam naman natin nung kaya nalipat ang Eat Bulaga sa TV5 because maraming gustong tsugiin na mga co-host ng Eat Bulaga noon. At number 1 nga doon si Riza May, tapos sila Ryan Agoncillo, yung mga tipong ganon. So, kaya sa akin, masyadong maliit na lang ito para pag-ukulan ng atensyon. At saka I guess, si Riza May, hindi siya diyan mas magfo-focus Like, halimbawa, kilala ko kasi mga tao sa Eat Bulaga for the longest time, di ba, nakasama ko sila. Pag ganyan, hindi sila magfo-focus sa ganyan. Yung parang ang tinutukoy ko, kasi may nagsasabi, ganun din naman daw magbiro ang mga komedyante, di ba? Like si Tito Soto, Vic Soto, and Joey De Leon. Pero, ang sinasabi ko lang naman, hindi ganun
hindi mas sila, like the production staff, hindi sila mas magpo-focus sa ganon. Mas magpo-focus sila sa productivity, kung anong magiging productive. Like for example, ang focus ngayon ay si Bimbi at si Raisa May. So doon sila mas magpo-focus. Hindi yung parang kailangan ba mag-take advantage sila sa intriga. Knowing sila Jennifer, hindi ganon. Mas nag-iisip sila kung paano pa mas maging masaya. Ito lang pakiusap ko sa ibang nagde-depend kay Kim Chu, of course. Naintindihan ko naman yung gusto nyong mangyari, pero wag niyo nang resbakan si Raisa at si Bimbi na parang nilalait nyo pa talaga. Yung kasi the more parang tinitrigger nyo rin imbes na nananahimik na, imbis na parang, alam niyo yon, yung apoy na nga, binubusan nyo pa ng gas para lumaki yung apoy. Parang gano'n, like, may mga nagko-comment sila, bagay, wala akong nakikitang chemistry. Although opinion nyo yon, pero kaya lang, kung ang markado yung pangalan nyo sa Kim Pao, di ba, parang hindi maganda. May parang paghihiganti. So, doon na lang tayo sa mas positivity. So, sabi ko again, pag tumatahimik naman, it will die a natural death. Maghintayin lang kayo ng mga ilang araw, may mga bagong isyong lalabas. So, di ba, like halimbawa sila Vice Ganda nga, napakaraming issue na pinagdaanan, pero andyan pa rin. So, yun, yung mga na-mention ko kanina, na mga issue na pwede, or nakasangkutan ng mga artista, nakasumpa-sumpa talaga at mahirap patawarin, yun yung mga binanggit ko. Pag doon nasangkot ang mga artista, talagang kahit siguro anong mangyari, mahihirapang makabawi. But for now, wala yan. Ano lang yan, napakaliit na bagay. Napakaliit na bagay yan na ginagawa lang malaki kasi nga nilalagyan ng bullying keme, yung mga ganon. Pero kung tutusin, hindi naman ganon. Of course, may lesson din na pwedeng makuha dito na next time, mas maging tama naman, mas maging sensitive, yung pag-isipin muna yung mga jokes na bibitawan, yung mga ganon. Baka nga maraming offend. Alam mo, ngayon talaga ako naniniwala sa sinabi ni Michael V na ito yung panahon na ang hirap-hirap maging komedyante because konting mabibitawan mo, marami na ang magre-react, marami ang magagalit. So, yun ang tinutukoy ko. But anyways, eto na, mag-focus na lang tayo sa mga ganap ng Kim Pao ngayong araw na to. Panoorin nyo rin ito. Okay, guys? Okay, ito nga yung sinasabi ko na dapat mas mag-focus tayo sa mga magagandang bagay. Like, for example, itong nakita nyo naman, iba din talaga mag-isip si Paolo Avellino ng business. No? Eto, this time naman, mga bata naman ang tina-target niya. Ako nakikita ko talaga na parang mag-big hit talaga itong part na ito ng buhay ng business life ni Paolo Avellino at magiging part din talaga si Kim Chu rito. And especially, siguro, yung magiging pamilya nila. Can you imagine, diba? Para ang saya-saya na magkakasama ang mga magkakasama sila, kasama din mga anak nila at dito nagpa-party. So nakakatuwa naman. But anyways, ayan, isa sa mga bagay na pinag-aaksyan at na marami talaga nagpakilig sa mga netizens, sa mga Kim Paulandia ngayon. Ay, ito nga, ako gusto ko yung, alam niyo yung sinasabi natin noong paman, yung nagpe-prepare na talaga para sa future. At isa ito sa mga bagay, pero ang bongga, di ba? Alam natin na medyo malaking, hindi ito simpleng business syempre. Although, hindi ito katulad siguro nung iba na parang sobrang laki ng mga capital, di ba? I mean, alam naman natin ang mga pagtatayo ng business. Pero ito kasi, yung pambata kasi, hit or miss sa simula. Yung talagang, kaya lang ang dami sa panahon ngayon, naalala ko, click na click yung mga ganyan because ang dami nagpa-party ng mga bata sa ganyan. Kasi nga yung mga relatives ko na ng bata dyan nagpupunta. So anyways, eto naman, tama si Kim, start the week with weights. Ayan. So nakikita naman natin, instead of mag-focus sa mga iba't ibang bagay, mas gugustuhin na lang nila na mag-focus na like si Kim, mas mag-focus na lang sa ganyan kasi maganda naman talaga na dapat mag-focus sa mga bagay na ganito. Si Kim, for example, mahirap kasi yung kung ano-ano na lang ang, kumbaga magde-dwell siya sa negativity. At least ito, alam niyang makakatulong sa kanya ito. Kaya dapat lang talaga na ganito na lang ang gawin niya. Eto, isang bagay pa na maganda ay yung pagkakaroon nga ng pop-up store ng House of Little Bunny. Nakita niyo naman, di ba, nagpunta na kami sa House of Little Bunny at
tuwa ang mga ginawa namin. Kaya lang hindi ko pa nakukuha yung bag eh. Iniwan kasi doon para mapirmahan ni Kim Chu. Kasi at the time wala siya eh, di ba? So, ayan na lang. Mas maganda siguro na ganyan na lang, di ba? Mas okay na. Mas pag-usapan natin yung mga ganap sa buhay nila. Pag si Kim, pagpapa-improve lalo sa sarili, sa kanyang well-being. At ito naman si Paolo, pag-i-improve ng kanyang buhay, financially. Of course, okay naman siya financially. Pero syempre, iba pa rin yung may business. At saka iba ang ugali niya, no? Target niya naman, parang imagine kung marami silang magiging anak, kung ganito ang focus nila sa buhay. Kasi maingganyo silang anong tawag sa ganyan? Maingganyo silang mas gumawa ng maraming baby kasi nga merong mga paglalaroan yung mga magiging anak nila. So ayun, of course, anyway, maraming salamat kay Madam C ng Cebu dahil yun nga siya ang kasama namin pumunta sa House of Little Bunny. At yun nga sa mga nagtatanong kung darating ba sila Kim Chan, Paolo Avellino sa The Eddies, ako sasabihin ko na medyo malungkot ako sa part na yun kasi parang malabo at hindi. Nakita ko yung script at wala yung pangalan nila. But of course, may tatanggap pa rin naman ng trophy nila. Pero sayang lang kasi, di ba? Kasi sila nga ang naunang mabigyan ng ganyang award. Kaya lang nga, ewan ko, sabi may mga kumbaga may mga taping na raw. So nakakapanghinayang lang. But anyways, ganun talaga, life must go on at bawi na lang sa ibang panahon. Pero sayang kasi si Paolo, nanalo siya sa amin ng best actor nung sa noon, di ba, yung sa kanila ni Charlie Dixon. Kaya lang pandemic din niya natanggap. So ito sana yung time na pwede. Si Kim Chu ganun din naman noon, pandemic, merong na award din noon. But anyway, maraming salamat pa rin sa inyong lahat.